Kaya tapusin natin to. Okay? So, etong five fingers of network marketing, eto lang po talaga pag na-master po natin to. I'm not saying perfect. Hindi ko sinabing lahat na kakausapin mo sasali, nakakatakot po yun. Tama? So wala pong ganon. Kahit anong ganda po ng company, wala po ako nakita na lahat ng kausapin mo nagjo-join. Ako po, katakot yun, baka kukunin ka na ni Lord noon. Di ba? So wag ka mag-expect ng ganon. Nakakatakot po yan. Okay? So, eto lang, pag na-master mo lang to, and again, yung tatlong sinabi ko, tandaan nyo po yan. Mag-take down note po kayo. Kasi importante yan. Balikan mo yan. Take action. Kasi kahit ano pang ituro dito kung hindi ka pa ready, hindi mo pa natatanggap sa sarili mo na nagne-networking ka. Tama? Hindi mo pa tanggap na nagbebenta ka ng food supplement. Baka mamaya, meron po dito, may dala kang product pero nasa loob ng bag. Kinakahiya mo, baka hindi ka pa ready. 'Di ba? Baka mamaya hindi mo pa natatanggap na kailangan mo mag-recruit. Hindi mo pa natatanggap na kailangan mo 'tong i-share every day. Kasi the moment na maraming oras na lumilipas na hindi mo i-share, hindi mo sinisigaw yung negosyo mo, believe me, wala pong magjo-join sa'yo. Dapat po yung negosyo mo, pinagsisigawan mo yan. Dapat proud ka. Di ba? So marami dito, or siguro, hindi ko kasi kalala pa yung iba. Kasi alam mo kaya kung minention kasi kanina kung sino yung mga palagi ko nakikita sa social media. Kasi yun yung nakikita ko na talagang matik kikita yan kasi active eh. 'Di ba? Nakikita yung negosyo sa social media. So ngayon, kung hindi mo pa natatanggap sa sarili mo na kailangan mo na ipagsigawan yung negosyo mo, o doon po sa mga medyo may edad na po, no, na hindi naman na po talaga kaya mag-online, offline. Tama? So, gawin pa rin natin kahit yung hindi ko naman sinabi, pag hindi naman sinabi talagang pero lumabas ka ng 8, umuwi ka ng alas 5, hindi naman ganun. At least meron ka lang nakakausap, at least dalawang tao, dalawang tao everyday, sapat na po yan. 'Di ba? Kasi yung isa, hanggang dalawang tao, pag kinompute mo yan sa isang buwan, 60 na tao yan. O, 'di ba? So, yung 60 na yan, pag yan kinausap mo yan, diyan ka gagaling eh. So, dapat dito, papansinin mo, dapat tataas yung batting average mo eh. Ano yung batting average? Yung ratio, yung ratio mo na sa 10 kakausapin mo ba, ilan na yung magjo-join sa'yo? Dapat meron kang ganun. Again, analyze. I-analyze mo yung sarili mo. Uy, isang daan na yung nakakausap ko, wala pang nagjo-join sa akin eh. May mali na po dyan. Okay? Wag mo nang ituloy. Yung bagsak mo, baguhin mo na. I-analyze mo muna yung sarili mo. Baka mamaya, kulang ka sa training. O baka mamaya naman, training ka naman ng training, di ba? Wala naman pumapasa, wala ka namang ina-apply. So dito, I suggest hindi po kailangan ubatin kayo ng mga in-depth training na alam mo yun na ang tinuturo na again ito ah inaano ko po kayo na pag-aralan nyo lang yung basic. Yung pwede kayo matinong in-depth training sa product tsaka sa Complan, pero yung training na malalalim na tinuturo na nila RDR, hindi pa naman natin kailangan yun eh. 'Di ba? Ang kailangan lang natin yung basic lang. Ano ba yung basic? Ito yon yung five fingers. 'Di ba? So pag na-perfect natin to or pag na-master natin tong five fingers of network marketing, maniwala ka po sa akin, magke-create ka talaga ng grupo. 'Di ba? So kasi ang goal po natin 50% po recruiting, tama? And 50% po retailing. 'Di ba? So 'yun po yung kailangan po nating i-adapt. Pangit naman po kasi minsan pag 100% retailing lang din. Pero again, kung yan talaga yung gusto mo, okay lang din naman. Okay? So pero iba pa rin pag na-experience mo yung may malaki kang grupo, 'di ba? So dadating yung time nagte-train ka sa grupo mo, 'di ba? So tinatawag kang coach, tinatawag kang apply. Ay, napakasarap po. Kaya doon po sa mga wala pa pong leaders dito, pangarapin mo 'yan. 'Di ba? Ang sarap po yung tawagin ng coach. 'Di ba? Alam mo mali doon sa grupo natin, minsan kakasali pa lang coach na tawag eh. 'Di ba? Sa pag sinabing coach, dapat meron kang tinuturuan na. 'Di ba? Meron ka ng mini-mentoran. So, 'yun po yung kapag the moment na nagkaroon ka na ng downline, hindi ka pa pwedeng tawaging coach. Bakit? Kasi kapag hindi mo pa kayang i-handle yung downline mo, ibig sabihin hindi ka pa coach.
Kasi ang coach may alam. Ang coach dapat may tinuturo. 'Di ba? So, pangarapin mo na one day, at least, 'di ba, meron kang 5 leader mo na igina-guide mo, tinuturuan mo. 'Di ba? So, yun yung mga bagay na minsan bakit ka nabe-burnout? Kasi minsan ang tinitingnan mo na baka hindi na 'to para sa akin. Baka para sa kanila lang talaga 'to. Kasi si Coach Mike kasi magaling magsalita eh. Tama? Por favor po, bago po ako gumaling magsalita, ilang balding luha po yung niluha ko dito sa network marketing, 'di ba? Ilang mura, ilang tawa, ilang rejection, ilang discouragement po bago po ako maging ganto. Ang tawag kasi dito internalization na hindi na memorization eh. So, kalimutan mo na yung kailangan memorize ko yung pagpe-present. No, hindi. Kailangan lang yan paulit-ulit mo lang marinig, paulit-ulit mo lang ginagawa kasi dadating yung time na internalize mo na yan. Alam mo yung kusan lumalabas sa bibig mo? 'Di ba? So, kung ako nagme-memorize ako, malamang pag meron ako na nakalimutan na mental block na kaagad ako eh. So, lahat po 'to galing na po 'to sa ano, 'di ba? Kung saan na siyang lumalabas kahit hindi ko nga gusto sabihin lumalabas eh. 'Di ba? So, dapat ganun. Dapat nag-i-improve. Okay? So, at least 1% every day. Kasi yung 1% na yan, pag kinumpute mo yan, pagdating ng 100 days, 100% na yan. Okay? So, magaling ka na. So, dito, ang kine-create po natin dito, hindi po earner lang. 'Di ba? Kasi madali lang naman din kumita ng pera dito sa ano eh, sa MCore eh. Makabenta ka lang ng isang product, matatawag ka ng earner eh. 'Di ba? Makabenta ka ng isang alkaline sea, earner ka na kagad nun eh kasi kumita ka eh. 'Di ba? Kinabukasan kumita ka ulit ng isang product, earner ka na uli. Ang kine-create natin dito, leader. 'Di ba? So, ang leader, tandaan niyo po ito ang leader ito yung magtatama ng mga mali ng mga downline natin, ito yung magtuturo, ito yung makikinig, ito yung mas madalas mahihirapan, 'di ba? Paano mahihirapan? Alam mo yung pag meron kang isang downline na alam mong nahihirapan, napapagod, yung ikaw yung unang nasasaktan, pero kailangan para sa kailangan ng mga downline mo na maranasan yon kasi nga hindi sila gagali pag hindi mo na alam mo may ganyan akong upline eh. 'Di ba? Yung tipong gustong-gusto niya kaming ilibre. Ito nung nag-start pa lang kami. Gustong-gusto niya na kami libre kaso lang ang gusto nung upline ko, may experience namin yung mga bagay na na-experience niya. Tama kaya nga sabi ko po sa inyo, ang swerte niyo po kasi alam niyo sa totoo lang, ngayon lang po ako nakakita ngayon lang po ako naka-experience nung ah, magpe-present ka doon pa sa mamahaling restaurant, 'di ba? So tapos yung nagpe-present hindi alam mo 'yon, kumakain din. Dati kami pag nagpe-present kami, ang kumakain yung prospect kami, hindi kami kumakain eh. 'Di ba? Kasi nga nagtitipid kami. Yung pera namin budgeted lang, limited lang. So dito lang po kami nakakita talaga or dito lang ako nakakita na gumagaan na talaga. Iba na yung network marketing ngayon. 'Di ba? So dapat mas mabilis kang maging leader ngayon. Pero since or kung wala ka pang grupo, wala ka pang downline, dapat ang una mo munang i-lead yung sarili mo. Okay? So ah yan. Ito yung mga basic na dapat matutunan natin. Ito naman nakita na nung iba. Pero again, babalik-balikan pa rin natin to. Tama? So wala pong naging milyonaryo dito, kumita ng malaki nang wala pong prospect list. Gawa ka ng prospect list mo. Ika-categorize mo yan. Tama? Yung prospect list dapat nakaka-categorize yan para malaman mo kung sino ba yung may pera. Si A, yung part A, yung column A, ito yung may mga means o may mga pera. Tama? May mga authority. Ano yan? Yan yung mga may posisyon sa gobyerno, may posisyon sa company. Tama? So, yan yung may mga, alam mo yung pag kinausap mo, kaya mag-join agad. Tama? So, yung column B naman, ito naman yung may mga means naman or parang ganun din, 'di ba? May mga kakayahan, 'di ba? So, or tipong
Yung column B mo, ito yung mga prospect mo na kahit walang pera, kayang gumawa ng paraan. Example, yung column A, ito yung may mga pera talaga. Like yung may mga posisyon sa company, may posisyon sa gobyerno, di ba? Barangay captain, yan yung mga, alam mo yung pag kinausap mo, pag naintindihan, kaya mag-join. Yung may mga malalaking negosyo, ayun yun. Yung letter B, yung column B, ang ilalagay mo naman dyan, yung mga walang pera ngayon, pero kayang gawa ng paraan. O parang si Kuya Ray kanina, wala man pera, pero kayang gawa ng paraan. So ano yung mga yan? Yan yung mga empleyado. OFW, 'di ba? Ano pa 'yan, yung may mga maliliit na negosyo and even mga estudyante. Tama? So dito may mga sumasaling mga estudyante. 'Di ba? Kanina yung pinuntahan namin, 'di ba? Estudyante 'yon, si Gwen, si Coach Gwen. So ibig sabihin, pag naintindihan talaga yung negosyo, kayang gawa ng paraan. Okay? Yung column C, ito naman yung mga negative. Tama? So bakit Coach Mike kasama pa rin yung mga negative? Yung mga ayaw talaga nung ginagawa mo. Isasama mo yan kasi dyan ka hihingi ng referral. Okay? O sir, since ayaw mo po nung negosyo, hindi ka naman po interested, baka pwede mo ako mabigyan ng at least 3 tao na pwede ko ring matulungan sa product saka sa kitaan na baka naghahanap ng extra income. Bigyan mo lang ako sir, mag-refer ka sa akin. Tama? Ano pa ang purpose? Bakit isasama mo yung mga negative? Ganito lang po yan. Ah, meron pong sabi nila every 3 months daw, 3 to 6 months nagbabago daw yung buhay ng tao. Yung sitwasyon ng tao nagbabago, 'di ba? So, meron ka bang kakilala na okay naman siya ngayon pero pagdating nung 3 months wala na siyang trabaho, 'di ba? So, okay siya ngayon pagdating niya nung 6 months, nabalitaan mo may sakit pala, 'di ba? Okay yung family niya ngayon pero pagdating nung 6 months nagka-problema. So, yan yung mga babalikan mo. Kasi baka nag-no lang yan ngayon, pero hindi yan no forever. 'Di ba? Baka hindi pa niya right time. Hindi pa right timing. 'Di ba? So, yan yung mga binabalikan. Kasi ito po, based on my experience marami pong nagtawa po sa akin dati. Maraming nagtawa. Tama, kulang na lang murahin ako, tawagin akong tanga. Pero, after 3 to 6 months, naging downline ko rin. Tama, kasi nga, may mga senaryo, mga pangyayari na nung time na kinausap mo siya, close-minded pa siya. Tama, pero nung binalikan mo, wala na palang trabaho, minomonitor ka na pala. Tama, pinapanood na pala yung nangyayari sa Facebook and doon na siya nagkaroon ng interest na siguro dapat gawin ko na to. 'Di ba? Kasi wala akong trabaho ngayon eh. So, yun yung mga pwede nating balikan. Okay? Meron pa yung hindi ka kumikita ngayon, ayaw niya sumali. Pero nung nakita niya na kumikita ka na, doon siya nagkaroon ng interest. 'Di ba kasi nakita niya, kasi ang Pilipino kasi to see is to believe eh. Totoo po 'yan. Minsan kailangan makita mo na kumita ka bago maniwala sa iyo. 'Di ba? Mga gunggong, charot, 'di ba? So, alam mo 'yon, may mga pero hindi natin ano 'yan eh, hindi natin maaalis talaga 'yan. Meron talaga mga ganyan. Okay? So, yun 'yon, A, B, C. Dapat meron ka niyan kasi sorry doon po sa mga nag-start na wala pong prospect list hindi ko po alam kung paano mo nagagawang i-follow up yung mga nakakausap mo nang sa utak mo lang o sa cellphone mo lang o yung binabalikan mo. Even po ako may prospect list po ako. Maniwala po kayo sa akin. Tama? So kumita na po ako ng malaki sa ganitong negosyo pero meron pa rin po akong prospect list. Kaya nga alam may schedule ako kung sino yung pupuntahan ko eh. 'Di ba? Ako sa totoo lang hindi pa po talaga ako humahataw yung talagang hataw na hataw yung hardcore kasi limited pa po sa ngayon yung oras ko eh. 'Di ba? Pero once na nag full time na po ako, talagang talagang hataw na po talaga lalo na meron po tayong program. Tama? So kung ngayon kung ikaw po ay full time, dapat mas malaki po talaga yung edge mo dun sa mga part-timer. Tama, pero bakit merong mga part-timer mas kumikita ng malaki kaysa doon sa mga full-timer? Kasi yung mga part-timer na kumikita ng malaki, ang mindset niyan, full-time attitude. O parang si Coach Vicky, 'di ba? So, mataas ang posisyon sa company, pwede na ngang ipahinga yung Sunday eh. Pwede naman siya magdahilan eh, pero bakit nakipagkita pa rin kanina? Kasi yung commitment ano eh, malalim eh. 'Di ba? So pag sinabi niya magkukumit ako. 'Di ba? So dapat ganun. So, sorry po doon po sa mga upline dapat
i-check nyo po yung mga downline nyo kung may prospect list yan kasi importante yan eh. Tama. Ngayon, kung meron po dito na kumikita ng malaki ng walang prospect list, congratulations po, napakahusay mo po. Tama, napakahusay mo. Kasi mahirap po yan, yung lahat ng kinausap mo nasa utak mo lang. Ay, oo nga pala, yung kinausap po nung July 2021, imagine mo, naalala mo ba yon, di ba? So, dapat yan, meron kang prospect list para alam mo kailan mo kakausapin, kailan mo i-follow up. Di ba? Ano na ba yung status? Ay, ito pala yung ano, nangako na magjo-join sa akin nung last year, ah. Balikan ko nga. Tama? So, at least meron ka palaging binabalikan. Okay? Meron ka dapat nakikita palagi. So, yun yung importance ng prospect list. So, dapat meron po tayo niyan. Okay? So, again, ginagawa po natin itong training na to para at least malaman natin kung saan yung problema sa'yo. O at least ito, pag nao nga, no? Prospect list nga yung kulang sa akin. Adjust ka na kagad. Okay? So, kinabukasan or kahit mamaya, gawa ka na kagad. Okay? So, dapat yan, at least isang notebook. Dun lang sa negosyo mo yan. Kasi babalikan mo lahat yan eh. 'Di ba? So, si Ate Mayi, pag tinanong mo yan, ilan na yung nakausap niya simula nung nag-network marketing yan? Imaginin mo nung gano'ng karami. So, kung isusulat mo lahat yon, 'di ba? Dapat ka pati yung nagjo-join sa'yo, sinusulat mo yan. Tama? Pero ako hindi ko yan ginagawa na. Pero ang inaano ko dyan, yung kailan ko siya nakausap, para pag alimbawang meron kang free time, babalikan mo lang yan. Uy, eto, nireject ako nito nung ano last month eh. Balikan ko nga siya uli. Okay? So meron ka palaging ano, meron kang reference. Okay? So communicate with them through FB Messenger. So ito po, again, ang itinuturo ko po sa inyo by experience na po ito ha. So baka lang makatulong. Hindi ko po sinasabing pag ginawa niyo po ito, sure ball po kayo magkakapein, pero baka lang po makatulong. Kasi iba yung sistema ko, iba yung sistema ni Coach Risa, iba yung sistema ni Coach Grenda, iba yung sistema ni Coach Vicky, ni Coach Anton. Tama, si Coach Anton, nakikita ko yung sistema niya ngayon. Social media din yung ginagamit niya. Yung gumagawa siya ng mga video, napaka-powerful po niyan. Tama, kasi kapag nakikita ka sa mga videos, nakikita ka sa mga posts, nagkikreate siya ng yung credibility mo tumataas eh. Tama? So yung tiwala sa iyo, nakukuha mo kaagad yung tiwala ng nakakakita ng negosyo mo eh. Kasi bakit visible ka eh? 'Di ba? Baka ikaw yung tipo na ang tagal mo na dito sa negosyo na 'to pero hindi ka man lang makita sa Facebook, 'di ba? So mahirap 'yon. Okay? So paano ako nakikipag-communicate sa mga prospect ko? Dapat po 'yan treat mo 'yan as family. Hindi po 'yan kumbaga hindi po 'yan based lang doon sa script na kailangan ito po yung gagawin ko, kailangan pala ganito. Tama, gagawin mo 'yan by heart, not by script. Tama? So, pag meron kang kinausap, parang si Ma'am Villana, ah, perfect example ko to. Sa dami ng nakausap ko, ito yung, nandito kasi si Ma'am Villana eh. Ewan ko kung nandito pa, baka umalis na. So, si Ma'am Villana, lagi kami magkausap niyan. Tanong, member na ba siya? Hindi pa po. Tama? So, lahat ng sinasabi ko po sa kanya, alam mo yung nakikipagkwentuhan ako sa kanya, pinapakita ko sa kanya kung ano ba yung mangyayari sa kanya pag ginawa niya tong negosyo, paano ba siya matutulungan ng produkto, 'di ba? So, tanong, ang goal ko ba is since hindi pa niya kayang mag-join ngayon, ang ginagawa ko ba yung kung kailan niya na kaya, doon ko lang siya kakausapin? Hindi. Tama? So, kapag ang tao, kapag ang prospect mo nakausap mo na mag-build ka na ng relation diyan, kasi ito ano lang to eh, relationship business lang to eh. Kailangan lang naman makuha mo yung tiwala niyan eh. Kasi to be honest, si Ma'am Villana minsan, anong una, hindi siya, kumbaga, hindi siya interested and hindi rin siya, yung belief niya dito sa ginagawa natin, hindi rin 100%. Tama? Pero since pinapakita ko sa kanya na seryoso kong tulungan siya, tama, kinakamusta ko siya palagi. Baka kasi yung iba, sa katapusan magjo-join ako, sa katapusan mo na rin kinamusta. Isa lang ang intention mo, kumita lang talaga. Tama, kapag malinis yung puso mo, na ang intention mo matulungan yung tao, tama, so everyday mo dapat yan, everyday mo siyang nire-remind na, ma'am, alam mo ba, may mga plano na ako sa'yo pag ginawa mo tong negosyo. And make sure na totoo yung sinasabi mo. Tama, ma'am, alam mo ba, pag ginamit mo tong product, ito po yung mararamdaman mo, ma'am. Tama? Alam mo ba, ma'am, after 3 months, ito yung goal natin. Okay?
Pero syempre, wag lang business, wag lang puro business. Kamustahin mo rin yung family nila. Tama? So, medyo matagal yung proseso, pero dito dapat talaga matyaga ka. Kasi bakit ang negosyo natin hindi naman po yung mga product natin eh. Hindi naman alkaline sea, tama? Hindi naman yung kompla natin. Ang negosyo po natin tao. So dapat dito mahaba yung pasensya mo. Tama? And magiging mahaba yung pasensya mo kapag yung mga sinasabi ng bibig mo is maganda yung intention. 'Di ba? Malinaw, klaro. Okay? So meron kasi dito scripted lang kasi ito yung natutunan ko sa training. Kaya ito lang yung i-apply ko. Tama? So, yung pag nagsalita, alam naman ng prospect mo yan eh. Meron kasing tinatawag na aura. 'Di ba? Naka-experience na ba kayo dito na prinisentan mo ngayon, tapos nag-join din ngayon? 'Di ba? So, ang nahook mo doon yung excitement eh. Na-excite siya kasi yung the way mo magbaksak ng business, yung the way mo explain yung negosyo, na-excited ka palagi. Doon, alam mo yan, ramdam yan eh. Nararamdaman niya ng prospect mo kapag by script mo lang siya ginagawa. Di ba? Yung hindi totoo yung feelings na pinaparamdam mo, na ramdam po yan. Maniwala po kayo sa akin. Kaya nga dito, para maramdaman ng prospect mo na seryoso ka, bayan mo siya gawin. Okay? So, start with warm then cold market. Huwag ka muna lalabas sa bakuran mo. Doon ka muna sa bakuran mo. Sino yan? Yung mga kamag-anak mo muna. Tanong, magjo-join ba sila? Sure ba na magjo-join sila? Hindi. Huwag ka mag-expect. Kasi mas maraming magre-reject sa'yo dito na kamag-anak mo o family mo. Mas marami po yan. Maniwala po kayo sa akin. Pero importante po na dapat alam nila kung ano yung ginagawa mo. Sa ayaw man nila o sa gusto nila yung negosyo, ipaalam mo sa kanila ano yung ginagawa mo. Kasi ang unang reason bakit kailangan alam nila ng mga kamag-anak, kakilala mo, dahil baka mamaya, meron dyan, nag-aantay lang din ng opportunity, tapos bigla kang yumaman. Alam mo yun, bigla kang kumita ng malaki, tapos nagulat sila, uy, hindi mo man lang ako sinabihan, meron ka palang negosyo. Di ba? So, dapat ipaalam mo yan. Okay? Pangalawa, praktisan natin yung mga kamag-anak natin. Tandaan niyo po to, yan yung pagpapraktisan natin. Di ba? So, kasi pag kamag-anak, hindi ka mahihiya mag-present eh. 'Di ba? Pero wag ka mag-expect. Okay? So, diyan po ako gumaling. Kasi bakit? Ang prinisentan ko, kuya ko, mama ko, tama, mga kamag-anak ng asawa ko, pero lahat po sila negative. Wala po akong na-recruit doon kahit isa. Maniwala po kayo sa akin. Pero, bakit ako kumita ng malaki? Kasi consistent po ako and efficient. 'Di ba? So, when you say consistent and efficient, dapat consistent ka, pero dapat gumagaling ka. Tama, pangit po yung consistent ka. Consistent ka nga, ito na yung ginagawa mo, pero hindi ka naman gumagaling. Meron naman, magaling naman. Kaso may attitude. Hindi consistent. Di ba? Marami rin po akong kilalang ganyan. Magaling naman. Tama, magaling magsalita. Pero hindi naman consistent. Kulang sa gawa. Di ba? So marami pong ganyan. Okay? So maximize your being a pioneer. Okay? So dito po sa MCOR, bakit ko to sinama? Yung pagiging being pioneer. Kasi ang MCOR po is a product-based business. So, ganun ka-powerful tong company na to kasi tumagal sila ng 10 years because of the product. Malupit. So, yung pioneer, yung isinama ko po tong being a pioneer kasi meron po tayong program na lahat po tayo pioneer. Malapit na po ito. Mag-start na po ito by June 12. So, yung The Boss Empire. So, i-maximize natin na tayo yung mag-uumpisa nun. Tama kasi kitang-kita ko na po, napapanaginipan ko na po na, alam mo yon na ito pong gagawin po nating program is talagang puputok po ito. Lalaki po ito. Mark my word po. Lalaki po itong project na po ito. Itong program natin na gagawin natin. Okay? So, kaya nakalagay dyan, maximize your being pioneer. So, iba po kapag ikaw yung nauuna. Di ba? So, kasi lalarga po yung project natin, hindi lang po dun sa mga kasi may mga magiging hubber po tayo bukas. Baka kausap na po natin yung mga mag-hub and para po to sa lahat. Tama? Lahat po kasama po dito sa program na to, sa project na to. Okay? So, excited na po ako diyan. So, right mental attitude, so right approach. Okay? So, kailangan lahat po ng prospect na kakausapin mo, dapat yung approach mo tama. O parang ganito, example, yung kausap mo,
hindi mo pa inaalam kung ano yung wala ka pang rapor o hindi mo pa siya ini-stock. Hindi mo pa alam kung ano yung status niya sa buhay. O, halimbawa, present ka ng present. Ma'am, dito, yayaman ka dito. Ang laki po ng kitaan dito, ma'am. Eh, yung kausap mo pala mayaman na. 'Di ba? So, hindi kayo, hindi niya maintindihan yon. Tama, alamin mo kung ano yung pangangailangan niya. Ano yung kailangan niya, then dun mo ibagsak yung negosyo. Okay? Next, inviting o yung prospecting po, tsaka inviting magkaiba po yan. O yung mali kasi nung iba, prospecting pa lang ini-invite na. 'Di ba? So, iba po 'yun. Yung prospecting, tinitignan mo muna kung sino ba yung mga possible na client mo. Tama? Inaalam mo muna kung sino yung mga posibleng market mo. So, saka mo siya, pag okay na siya, um, alam mo na kung ano yung kailangan niya, saka mo na siya i-invite. 'Di ba? Dito ngayon papasok yung inviting. O, connect with your prospect, chat or call through Facebook. Use form. 'Di ba? Yung form, ano ba yung form? Yung form, family, occupation, recreation, then message. Okay? Yung form po, isa family, o minsan kausapin mo na yung family nila, o kamusta na yung family mo, friend? 'Di ba? So, hindi yung ang nagfo-focus ka lang doon sa, alam mo yon, yung again, mararamdaman kasi ng kausap mo kung sincere ka eh. 'Di ba? Kung hindi ka lang negosyante, mararamdaman niya talaga na gusto mong mag-connect doon sa buhay niya. Tama pag kinakamusta mo yung family niya, tama kamustahin mo yung tatay, nanay niya, 'di ba? Baka kasi mamaya yung nanay at tatay niya pala yung may kailangan ng produkto, baka hindi yung prospect mo. Tama? Parang kanina, yung pinuntahan po namin, katrabaho ko yung isa, yung nanay, yung may gusto ng negosyo. Hindi po yung katrabaho ko, ang may gusto yung nanay mismo. 'Di ba kasi ang kailangan niya kumita. Okay, so dapat alam mo 'yan. Occupation, alamin mo yung trabaho niya. Tama na ba yung trabaho mo? Saan ka ngayon? Okay ba yung sweldo mo ngayon? O pag sinabing okay, ano ba yung okay? Ano ba yung meaning mo ng okay? O sobra-sobra ba yung sinasahod mo? Sakto lang ba sa panggastos mo? Kasi marami kang tatanungin dito na kamusta yung sahod mo? Sasabihin sa'yo okay, pero hindi naman talaga, pag sinabing okay, nawalan ka na kagad ng pag-asa. 'Di ba? Ay, okay pala. Naku, hindi to magjo-join. Okay pala yung sweldo nito eh. Tanungin mo sa kanya, oh friend, anong meaning mo ng okay? Wala ka bang utang? Okay ba yung bills mo? Ganyan, ganyan. Di ba? So, recreation. Tama, ano yung ba yung mga pwede mong itanong pa sa kanya para alam mo or kung paano mo i-send yung message. Di ba? So, kung paano mo ipapasok yung gusto mong iparating sa kanya. Tama? So, dapat klaro. Okay? Dapat alam mo mismo kung ano yung kailangan niya. Dapat alam mo yung gusto mong marinig, hindi yung gusto niya yung gusto mong dapat paano ba pa dapat yung gusto niyang sabihin, wag yung gusto mong sabihin, 'di ba? Kasi minsan nagpe-present tayo, minsan yung kausap natin hindi na makapagsalita kasi nga ikaw ang 'di ba, retsyada ka na retsyada, ito yung negosyo, ito yung product namin. Yung prospect mo di na nakapagsalita, 'di ba? So hindi mo na nalalaman kung ano yung talagang kailangan niya. So dapat willing ka makinig. Okay? So, dapat alam mo yan mga ganyan. Okay? So, telephone, o kung ito, siguro ito, hindi na po, kumbaga, bibira na yung gumagamit dito. Pero ito based on my experience ulit ako po marami ako napasali, tawag lang sa cellphone. Totoo po yan. Tawag lang sa cellphone, tinatawagan ko sa cellphone. Kasi nga dati hindi pa naman hindi pa naman sikat yung Facebook eh. I mean, hindi pa masyadong ginagamit yung Facebook sa network marketing eh. Pero tingnan mo maniwala po kayo sa akin nung sumali po ako doon sa first company ko, nagulat po ako. Sa cellphone ako wini-welcome doon sa number. Siguro nabutan din ni Ate Maye yun. Di ba? So, hindi sa Facebook dati, wini-welcome. Sa number. Di ba? Umatid ako ng nag-join ako. Kinuha yung information ko, yung pangalan, tama, yung contact number, then email address. Tapos pag uwi ko, ang dami nag-text. Congratulations and welcome po, Sir Michael. Congratulations. Tama, so, ibig sabihin, dati talaga, ang ginagamit lang talaga namin, call lang tsaka text. Di ba? So, talagang malalaman kung gaano nakatanda eh, no? So, yan, social media, so yan, group page saka chat. Ito po, dapat pumapasok din kayo dito sa mga group page. Tama doon sa halimbawa,
pumasok ka doon sa mga page na ito, tip, doon sa meron akong page na nakita na mga stroke survivor. Pasukin mo yung page na yan. Ang dami niyan. Tama? Tapos mag-share ka ng product. Marami ka mapipresentan diyan. Yung mga page sa stroke survivor, cancer survivor, yan. Ganyan dapat yung mga pinapasok mo. Okay? Then yung ano pa, yung mga OFW, pasukin mo yung page ng Saudi. Tama? So yung mga ganyan. So dapat hindi lang po tayo again, dapat alam natin kung paano tayo magpe-penetrate din sa iba't ibang page. Marami yan, sobrang dami yan. So para lumawak yung market mo, kailangan mag-join ka sa mga groups. Okay? Kasi yung ibang ginagawa, boosting, okay naman yon. Pero kung wala ka pa naman pera pang boost, yun muna ang gawin mo. Magano ka muna, pasukin mo muna yung mga page. Okay? So be interested in your new found friend. Okay? So dito, mas marami, ito lang po yung tingin ko lang na medyo hindi consistent yung iba. Na mag-a-add ka ng mga cold market o yung mga hindi mo kakilala. Minsan meron pa rin tayong ano yung tinatamad tayo kung paano natin sila kakausapin. Tama? O minsan meron pa ring fear na pag kinausap ako nito, hindi ako kausapin. 'Di ba? Meron pa ring doubt. So, yun lang, dapat kasi dito talaga dapat sisipagan mo talaga mag-add. Dapat at least 10 bagong kakilala araw-araw ang ina-add mo. Huwag ka na lumampas doon, baka kasi ma-report yung Facebook mo. Pero make sure na dapat meron kang 10 kakilala. Ganito po ginagawa ko. Turo ko po sa inyo. Halimbawa, may sumali sa'yo. Halimbawa, si Kuya Ray sumali sa akin. Ngayon, ang gagawin ko dyan, papasukin ko yung friend list niyan. Doon ako kukuha ng mga prospect ko. 'Di ba? So, kasi ganito 'yan eh. Aalamin mo muna kasi kapag parang ganito, paano ko ba sasabihin? Ganito 'yan. Halimbawa si Coach Vicky. Si Coach Vicky, empleyado, professional, malamang ang mga friends niyan majority professional din eh. So, ang gawin mo, pasukin mo yung friend list nila, i-add mo yung mga friend niya. Tama? I-add mo lang 'yan. Okay? So, magkaroon din kayo ng halimbawa kami ni Kuya Ray. Magkakaroon kami ng mutual friend. Kuya Ray, in-add ko yung friend mo ha. Ito. Ngayon, Kuya Ray, pag shinare ko yung business, sasabihin ko kakilala kita. So yan yung mga technique na ginagawa ko dati. Kasi ginagawa natin, nag-a-add lang tayo, add lang. So make sure tatalinuhan mo rin. Ako kasi ginagawa ko, tinitignan ko yung profile. Ito bang tao na to? Ano bang ginagawa nito? May capacity ba to na sumali sa negosyo ko? May capacity ba itong bumili ng product? Titingnan mo rin. Baka mamaya, yung profile pic niya, yung bahay nila, 'di ba? Barong-barong lang. Tama, yung merong mga hollow blocks yung bubong. O hindi ko naman sa sinasabing hindi ko naman sa nilalait, pero alam mo naman na sa sarili mo na walang pera 'yon, 'di ba? So yung minsan yung camera sobrang labo, lalo na yan, ituturo ko po yan sa PNG saka sa Africa. Kung paano mo pepresenta, paano ka makakakita ng mga quality na prospect. Kasi based pa lang sa profile picture o kaya sa Facebook niya, malalaman mo na quality. Okay? So same din yan dito. Ang una kong titignan diyan, ano ba yung magkano ka muna, ano man tawag doon? Background check. Ano ba yung trabaho nito? Ano ba yung pinagkakabalaan nito? May kakayahan ba itong sumali? Tama? Ngayon, pag nakita mo, inad mo, halimbawa, yung si Kuya Ray, inad ko, o may nakita ko dito, supervisor sa ganito, ganyan, ganyan, ilalike ko na kagad mga post nun. Lalike ko na kagad. Saka ko siya i-add. Tama ka? Para magkaroon kagad kayo ng engagement. Tama? Tanong, kailangan ba presenta mo kagad, i-invite mo kagad? Hindi mo na. Ang kailangan lang niya muna, makita niya lang muna yung ginagawa mo. 'Di ba? So, ito pa. Halimbawa, ang ina-add mo, ang target market mo is puro mga empleyado. Ito tingnan mo puro mga empleyado yung target market mo. Make sure na yung mga pinopost mo, makaka-relate yung mga prospect mo. Nagigets niyo po? Kasi baka mamaya, ang mga prospect mo, puro mga Gen Z, pero ang mga sinishare mo sa Facebook, yung mga matatanda na gumaling dun sa product, hindi yan makaka-relate. Maniwala po kayo sa akin, hindi po yan makaka-relate. So,
Halimbawa, prospect mo, mga estudyante, ano ba yung mga, pag halimbawa, ano ba yung gusto makita ng mga estudyante na post? Yung mga estudyante din na kumita. O kung wala kang makita na post na estudyante na kumita, walang picture, ang gawin mo, mag-create ka ng mga quotes na may patama sa estudyante. O tulad ng halimbawa, habang bata, o halimbawa, mag-create ka ng post na ang caption, o mas maganda, habang bata ka pa, kumikita ka na. Kahit estudyante ka pa lang, mas maganda kumikita ka na, pwede ka na makatulong sa magulang mo. Tama? So, pag nakita yan ng estudyante, o yung estudyante na naghahanap ng opportunity, magiging interesado yan kasi makakakunik eh. Okay? Alam mo dapat yung market mo. Kasi, add ka ng add ng mga empleyado, ang pinopost mo naman, hindi naman pang empleyado. Ano, makaka-relate? Wala. So, tapon. Okay, kaya nga minsan wala talaga mag-message sa o mag-inquire sa simply because hindi naman talaga sila nakaka-relate sa mga pino-post mo eh. 'Di ba? O halimbawa, post mo naman na ang mga ina-add mo mga OFW, mag-create ka ng something na caption o post na mahuhook mo yung mga OFW. So again, ito pa, hindi porke hindi yan ni-like, tama? Hindi na nila yan nakita. Tama, pansinin niyo po to, pag nag-post ka ng video sa Facebook, hindi nila like pero pag may makikita ka doon, 100 views, 500 views. Ibig sabihin, hindi man yan nila like, nakikita nila yan. Tama? So, huwag ka maiinip. Okay? So, kasi yung iba, hindi naman kasi nagla-like, wala naman kasi nagla-like eh. 'Di ba? So, hindi na ako magpo-post. Naiinip kasi, talo inip po dito. Talo pikon. 'Di ba? So, dito, lahat po yan tanim. Okay? So, again, i-recap ko lang, pag nag-add ka, ang gawin mo, huwag ka na pumunta doon sa iba-ibang tao kasi marereport yung page mo eh. Marereport yung Facebook mo eh. Pasukin mo lang yung isang Facebook ng friend mo, doon mo i-add, mag-add ka ng mga prospect. Add ka ng mga nasa friend list niya. And piliin mo rin. Pipiliin mo rin. Matuto kang mag-analyze. Analyze mo, ito bang tao na to, pag prinisentan ko ba to, possible ba sumali to? Tama, tignan mo kung okay ba yung buhay nila, 'di ba? So, pag alam mo walang pera, huwag mo na nga, baka mamaya may ang profile picture nakahubad, nagiinom, may add mo pa. Huwag mo na yan. Huwag mo na yan, no, ganun, baka mapatagay ka pa, 'di ba? So, mahirap na. So, ayun. Next. So, invite mo muna siya. O, mag-connect ka muna, hey friend. O, ito naman yung pag hindi mo kakilala. Oh, Fred, naghahanap kasi ako ng 5 tao. Meron akong project, naghahanap ako ng 5 tao na pwedeng sumama sa project ko na pwedeng kumita ng malaki gamit yung social media. Baka willing ka, friend. Tama? So, ah ang tawag doon third party, yung tipong hindi naman siya o hindi naman siya, meron pala may tawag doon third party na minsan hindi siya yung sinasabihan mo, pero siya talaga yung pinapatamaan mo. 'Di ba? Baka may kakilala ka na naghahanap ng pwedeng pagkakitaan sa Facebook, 'di ba? So wag ka pong mahihiyang mag-share wag ka mahihiyang dapat meron kang spill. Tama, kasi yung iba, ang fear kasi, laging inuunahan na, ano kaya sasabihin ko dito? 'Di ba? So, baka kasi pag sinabi kong ganito, baka ito yung isipin, baka ito yung sabihin. 'Di ba? So, kapag inunahan mo na kagad, talo ka na kagad. So, dapat meron kang spill palagi. So, this is Michael Malana from MCore. So, meron po lang kaming project, baka willing po kayo na maging part po ng project. So, ang gagawin lang po natin is mag-a-advertise lang po. So, yung something na medyo babaguhin mo, yung mga words na hindi nila malalaman na parang, kasi yung iba kasi, kapag ang ayaw kasi ng Pilipino, yung unang-una binibentahan, pangalawa, yung tipong, pag sinera, yung nasa ang isip kagad nila may lalabas silang pera. 'Di ba? Kaya nga dito, magiging creative ka palagi. 'Di ba? Hindi pwedeng, kaya nga 'di ba sabi ko, i-analyze mo baka hindi na tama yung binabagsak mo. So, sapat magke-create ka magki-create ka ng ibang mga salita na magki-create ng curiosity do sa prospect mo. Okay? So, ayun, gagawa ka lang ng spiel. Yun naman, copy-paste lang naman yan eh. Tama? So, pagkakilala mo naman, so alam mo na, gagawin mo muna, mind setting muna. Okay? So, kapag hindi mo pa kakilala, meron kang spiel dapat, meron ka dapat script.
Okay? So, pero ihanda mo na yung sarili mo na yung iba talaga hindi ka re-replyan. 'Di ba? Yung iba, iba-block ka. So, dapat naka-ready ka dyan. Okay? So, doon nga papasok yung, ano trial and error. Okay? So, baka ito effective, baka hindi. 'Di ba? So, diyan papasok, kumbaga, diyan papasok yung dapat i-analyze mo ngayon. Baka ito hindi to effective, ito babaguhin ko to. So, babaguhin mo yung script mo, 'di ba? So, matrabaho siya pero again, kapag na-master mo to dumadali. Ang sabi nga, negosyo pag palagi natin ginagawa, dumadali. Okay? So, be creative. Ito lang naman po talaga yung napaka-importante dito sa negosyo na to eh. Dapat creative ka palagi. Yung hindi effective, tanggalin mo na yon. Yung effective, itira mo yon. Okay? Iwanan mo yon. Kasi kapag baka mamaya, alam mo yon, yung sistema mo hindi naman effective, pero yun pa rin at yun pa rin yung ginagawa mo, nagsasayang ka ng oras. 'Di ba? Maraming oras yung nasasayang. Okay? So ito yung mga ilan sa script. So fast forward na tayo. Ito. Ito maganda to, yung know their deepest why. Ito, magaling dito si coach diyan eh, sa mga OFW. Si coach diyan, pag kumausap ng OFW, napapayak niya talaga. 'Di ba? So, bakit umiiyak? Kasi, alam mo yun, yung realization. Tama? Kasi may OFW kasi na may pera, pero walang oras. So, ano ba yung pwede mong masabi sa kanya na magki-create ng, alam mo yun, yung mahihit pa o madadali mo yung soft button niya. 'Di ba? So, yan yung malayo siya sa family niya. Imagine mo, ma'am, yes, kumikita ka nga ng pera. Tama? So, napoprovide mo nga yung pangangailangan ng family mo. Pero anong pakiramdam po nung malayo ka sa family mo? Tama, yan. Dito talaga, pag OFW talaga kausap mo, kahinaan talaga nila yung time sa family. 'Di ba? Parang si Ma'am Jen. O, saan ko ba nahook yan? Yung time nila with, do sa husband niya, kay Sir Efren. 'Di ba? So, na-realize niya na, o nga, no, ang laki nga na kinikita ko dito, nagsi 70,000, 80,000 nga ako a month, pero hanggang ngayon wala pa akong family. So, para saan? Kasi wala siyang oras eh. So alam mo dapat again alam mo dapat palagi kung ano yung kailangan, tama? Wag yung gusto mong sabihin, dapat yung gusto nilang sabihin, yung dapat yun. Tama? So next. Ayan, ito ginawa ko lang to. Yeah, kung may papakita ba ako sa yung paraan, nakikita ka ng ganito, ganyan ganyan. Ito lang ano lang to, naiisip ko lang siya. Ito yung ginagawa kong script dati. Although ito, hindi naman lahat ng nasendan ko ng ganito, sumama o nakinig. So, pero meron at meron. Again, baka mamaya yung hindi effective sa akin, effective sa inyo. Yung effective sa inyo, hindi effective sa akin. Di ba? Ganun lang naman yan eh. Kumbaga, ano lang yan. Kumbaga, lahat po, sabi nga, wala namang perfect invitation eh. Di ba? So, maniwala po kayo sa akin, wala pong perfect invitation. Kung meron man dito magti-training na lahat ng i-invite niya sa sali, aba, nakaka ano po yun, nakakabilib po yun. Okay? So, be creative. Oh, set an appointment. So, dapat, ito, napaka-powerful. Kung hindi mo pa kaya mag-present, dapat maset mo yun, maset mo yung appointment niya doon sa mga presentation natin online. O kaya offline. Okay? Kasi, yun yung malaking tulong eh. Yun yung malaking tulong sa community natin na meron tayong mga online presentation. So doon po sa mga hindi pa talaga marunong mag-present, hindi pa kabisado yung negosyo, isa lang ang goal mo. Perfectin mo o i-master mo yung pag-invite sa Zoom. Isa po sa weakness ko, yung pag-invite sa Zoom. Ewan ko ba, kahit dati pa, dun sa first company ko po, hindi po talaga ako makapag-invite sa Zoom ng, ito, yung ano lang, yung paisa-isa, dalawa, pero yung talagang hakot. Ewan ko, weakness ko talaga yan. Yung mag-invite sa Zoom. Ang strength ko is yung shotgun approach. May tinatawag kasing shotgun approach. Ano yung shotgun approach? Yung nag-a-add ako ng mga prospect. Tama? So, ang nagpalaki ng grupo ko doon sa first company ko, mga hindi ko talaga kakilala yon. As in, talaga hindi ko kakilala. Tama? So, yung iba naman dito, na-amaze ako, nagugulat ako kasi ang galing mag-invite sa Zoom. Tama? Pero pag nagpapaturo naman ako, ano ba yung sinasabi mo pag-attend para mapatin mo lang sa Zoom? I-apply ko yan. Hindi pa rin umaten. Tama kaya, ano yan eh, may effective sa'yo na hindi effective sa akin. May effective sa akin na hindi effective sa'yo. So, ganun lang yan eh. 'Di ba? So, basta ako hangang-hanga talaga ako dun sa mga
yung ang bilis mag-invite sa Zoom. Ako kasi pansinin niyo po ko ito totoo po to, honest po to. Lahat naman po na sinasabi ko totoo eh. Ah, pag meron tayong Zoom meeting, nahihiya ako kasi wala akong guest eh. Wala talaga akong guest, promise. Pero maniwala po kayo sa akin, hindi po pwedeng wala akong kausap, at least 5 everyday. Meron po yan lagi. Kaso lang, kahinaan ko lang talaga yung mag-invite sa Zoom. Ewan ko ba hanggang ngayon, talagang tanong ko pa rin yan sa sarili ko. Bakit nakakapagpa-attend ako isa, tapos bukas wala, susunod wala rin. Tapos next week meron isa, tapos susunod wala. 'Di ba? So, yan yan. So, again, alamin mo kung saan ka mahina, doon mo siya palakasin. And until now, hinahanap ko pa rin yung, ano mo yun, yung right system para sa akin na makapag-invite sa Zoom. Pero ngayon, medyo mas maganda naman ngayon kaysa nung sa first company namin. Kasi doon talaga hindi ako nakapag-invite eh. Pero ang dami kong pay-in. Totoo, ang dami kong pay-in. As in, ang dami kong pay-in. Ngayon, dito kasi, nakakapag-invite na ako yung mga katrabaho ko. 'Di ba? Pero na-notice ko, sabi ko, bakit yung mga napapatin ko dito umaten? Pinag-aaralan ko kasi yan eh. Kasi may tiwala na sila kasi sa akin. Ang napapatin ko sa Zoom, most of the time, yung mga nakakasama ko sa work, yung nakakilala na ako, pero yung hindi ko kakilala, hirap na hirap akong patinin sa Zoom. Maniwala kayo sa akin. Pero wag ka. Meron dito sa community natin na hindi naman niya kilala, napapatin niya sa Zoom. So, yun talaga ako humahanga. Okay? So, ayan. Sakata na pa ako, grabe. So, presentation. So, may mga klase ng presentation. Pwedeng ikaw, pwedeng, pwedeng sa Zoom. 'Di ba? So, ang presentation po hindi po kailangan sobrang haba. Ano po kasi, ang tao po kasi, ano yan eh, ayaw talagang umatid ng mga seminar. 'Di ba? So ayaw talagang umatid ng mga seminar. Lalo parang ikaw, 'di ba? Nung ikaw naman nung pinatin ka ng seminar, 'di ba? Ayaw mo. 'Di ba? Kasi ano 'yan eh, pag lalong sobrang haba ng presentation mo, halimbawa, one-on-one lang kayo, present mo yung pang-present sa Zoom, eh talaga may inip 'yan. Tama? So, pag nagpe-present ka ng one-on-one, ang kailangan niya lang malaman bakit niya 'to kailangan gawin at ano yung mangyayari pag ginawa niya 'to. Yun lang, ganun lang po kasimple. O parang kanina, sample ko, si Kuya Ray, ano lang ba yung binagsak ko sa kanya? Sabi ko, Kuya Ray, wala na tayong mind setting kasi nagne-network ka naman na. Pag-usapan na lang natin tong time. Kasi si Kuya Ray po is 53 years old na. So sabi ko sa kanya, sayaw at sa gusto mo, Kuya Ray, kailangan mo to kasi hindi mo nakakampi yung oras. Okay? So doon pa lang po, join na siya eh. Tama, saka ko lang po in-explain yung product. O ito yung product namin. Tama, ito, Kuya Ray, magagamit mo to. So bakit kailangan simple lang and klaro, malinaw, naiintindihan? So kasi ang tao, meron yung tamad factor eh. Yung tipong present mo yung 'di ba? One on one lang kayo, yung laman ng alkaline C, ito yan, ganyan ganyan, tapos ang lamay ng ganto. May inip yan, maniwala po kayo sa akin. So dapat simple pero klaro yung meaning, yung message. Tama? And madaling intindihin. Okay, ano ba yung kailangan niya? Then yun lang. Tapos na. Kasi majority naman ng sumasali dito hindi dahil nagustuhan yung negosyo eh. Kasi dahil sa'yo. Tama? Meron kang nasabi na naintindihan niya. Okay? So copy paste. Ayan. Ito po, ginagawa na rin po natin yung short video po ng presentation para hindi ka na, ano ba to? Hindi mo na kailangan mag-present. So video na. So ituturo ko rin po yan paano mo yan gagamitin. Okay? Yung tipong malalaman mo kung pinanood niya ba. Tama? Malalaman mo kung may naintindihan ba siya. So yan. Inaantay na lang po natin yan. Okay? So ito dapat importante meron ka marketing tools. Wag ka magne-network na wala kang cellphone. Tama? Application form. So dapat meron yan. Okay? Kasi ano ba yung benefit kapag napa-fill up mo sa application form? Ang mindset mo ng prospect mo, meron na siyang commitment sa'yo. Committed na siya. Okay? Kasi meron na nga pala akong pinilapan doon. Okay? So, dapat meron ka ring Zoom account, internet. Yan, importante po yan. Mag-invest po tayo sa internet. Okay? So, wag po tayong manghinayang kasi may internet naman po na 600 lang. Tama? So, kasi wala po ako nakitang lumaki yung grupo na naka-data lang. 'Di ba? Kasi ano yan eh. Kahit naman ako, halimbawa, nag-inquire ako sa iyo tapos paputol-putol ka, tatama rin po talaga ako. Okay? So dapat meron kang price list, meron kang photos ng mga product, photos ng mga testimonials, okay? Meron kang brochure and products. Okay?
And ito pa, dapat meron kang litrato, yung photos ng mga upline mo. Para kung ikaw wala ka pang resulta, ang ipagmamalaki ang ipapakita mo, yung upline mo, o ito si Coach Risa. Ito ah ah ano ba to, may anak na siya, tama, full-time mom siya, pero ang laki ng kinikita. Okay, kasi ang fear nung iba, paano ko to mapipresentan? 'Di ba? Eh wala pa naman akong kinikita, baka hindi maniwala. Ang ginagawa ko po dati, nung wala pa akong resulta, ang binibuild up ko yung may resulta na. Kaya nga dapat may picture ka ng upline mo kung yan ay kumikita na. May picture ka ni Ate Mayi. Tama, may picture ka ni Coach Vicky, ni Coach Edgar, ni Coach Glenda, ni Coach Risa. Yan. Dapat meron ka niyan palagi. 'Di ba? Kasi importante yan. Yan yung ano magke-create din ng ano yung tiwala ba? 'Di ba? Kasi hindi ka nagsisinungaling. Hindi yung kumita ka na ba dyan? Oo, kumita na ako dito. Alam mo, kumita na ako ng 1 bilyon dito. Alam mo yun? 'Di ba? Ikakaumpisa mo pa lang. 'Di ba? So, dito, hindi mo naman kailangan magsinungaling eh. So, kung wala ka pang resulta, ang ipapakilala mo yung meron ng resulta. Okay? So, importante po yan. Yung iba kasi hanggang ngayon, wala pa tong mga to. 'Di ba? So, hindi ko na itatanong sa inyo kung sino yung meron na yan. Pero ito basic po to eh. 'Di ba? Yung iba magtatanong, ito pa meron na po tayong mga GC do sa meron na pala tayong mga price list o mga tools do sa GC. Tama, hindi pa rin, wala pa rin, magtatanong pa rin. Uy, Coach Mike, magkano yung ganto? Imagine mo, gumawa na nga tayo ng GC na nandun na yung mga tools natin, nagtatanong pa rin. So, dapat yan nakasave lahat sa cellphone natin. Okay? Dito sinusubo na po lahat yung mga pang-post natin, 'di ba? Pero yung iba hindi pa rin nagpo-post. Okay, yung mga testimonial. So dapat aware po kayo sa mga GC natin. 'Di ba? So siguro meron din dito na naka-mute na, 'di ba? Yung mga GC naka-mute na kaya hindi na makita. 'Di ba? Ang ingay mo, ayan, i-mute na kita, 'di ba? So ayan, napaka-importante po niyan. Dito kasi alam mo sa totoo lang, dito lang again, hindi ko po palaging hindi po to bola ha. Hindi ko ba baka kasi napapansin lagi kong pinupuri itong grupo na to. Pero dito po ako nakakita ng lahat isinusubo na. 'Di ba? Parang kasalanan mo na talaga mortal pag hindi ka pa talaga kumite. Imagine mo yung nagsisend ng link yung pinaka-upline pa natin. Hindi ko nga sa global nga hindi ko na-experience na yung pinaka-apply namin yung nagsisend ng link. Bibihira po yun, maniwala po kayo sa akin. Pero siya mismo yung nag-update na plug-in na po tayo. 'Di ba? Saan ka nakakita ng ganong upline? Kaya sobrang taas ng respeto ko kay Ate Mahi kasi alam mo yon sobrang hands-on niya. 'Di ba yung tipong minsan niya sorry po Ate Mahi, parang minsan niya ginagawa na tayong tamad eh. 'Di ba kasi parang kagustuhan niyang tulungan tayo, isusubo na niya na lahat kaso lang bakit meron pa ring hindi kumikita. 'Di ba? Siya na yung may problema talaga. 'Di ba? Baka kailangan mo nang magpagamot kasi ikaw na talaga yung may problema. Totoo po, to be honest. Saan ka nakakita ng siya pa yung nangungulit? Plug in na po tayo. Dapat 20 minutes saka plug in. Eh dati kami, meron nakasend sa amin na ganun. O, dapat ikaw yung nagsisend ng link. 'Di ba? Pero imagine mo si Ate Mayi. Knowing Ate Mai na laki na ng kinikita na pwede na nga nagpapahinga na lang eh. 'Di ba? So, sinasabi ko to kasi again, observant po ako. Tama? Observant po ako, maniwala po kayo sa akin. Kahit yung mga post nila, Coach Risa, pinapanood ko yan. Tama? Tinitingnan ko yan kasi alam ko may matututunan ako eh. Kay Coach Glenda, tinitingnan ko paano siya mag-post. Kasi, maniwala po kayo sa akin. Kikita ka ng malaki dito pag palagi kang empty cup. Pag willing ka matuto, pag meron kang initiative, ano yung initiative? May kusa kang palo. Hindi yung tipong kailangan ka pang sabihin na mag-post ka, tama? So, kailangan umatin ka ng ganito, kailangan naka-plug in na tayo ng ganito. So, kailangan naka-open cam ka. Alam mo, sorry ha, pero ah, malayo ka pa pag ganun pa yung ano mo, yung attitude mo. Sobrang layo mo pa. Okay? So, dagdag ko lang. Meron po kayo nakikita ito sobrang effective po nito na ginagawa ko doon sa first company ko na pwede nyo rin po gawin. Tinuro ko na to last time, ulitin ko lang po uli. Yung My Day. Sa My Day po kasi, marami pong nakakakita niya. Makikita mo kung sino yung sumisilip sa My Day mo eh.
Prospect po lahat yan. Pag nakita mo yung mga sumisilip doon na palaging sinisilip yung mga pinopost mo about Temcor, recruitin mo na yan. So dapat make sure yung My Day natin lagi ka may post. Pansinin niyo po, nagpo-post ako palagi doon ng may pay in tapos congratulations. Kasi pag nagkaroon na po tayo ng hub, ganyan na po palagi. Lahat ng sasali, ipopost natin yan sa My Day natin. Lalagay natin diyan congratulations. So, kahit wala kang pay-in, akala nang nakakakita nun, marami sumasali sa'yo. Hindi niya alam na pay-in naman yun ng iba. So, tanong, nanluloko ka ba? Hindi. Nakikreate ka lang ng awareness. Na dito sa MCOR, meron talagang sumasali. Meron talagang nagtitiwala. Okay? Kasi sa Facebook, hindi mo makikita kung sino yung nakakakita ng post mo eh. So, tignan mo sa My Day. Maniwala ka sa akin, kapag meron dyan tao na lahat ng post mo pinapanood niya, kasi tingnan mo to ha, sample, ako, may dumaan sa akin na My Day na, alam mo yun, ang dami. Pag hindi ako interesado, kinakat ko na yun eh. Ninenext ko na eh. Di ba? Pero kapag yan, yung palagi yung nanonood dyan sa My Day mo, ay kausapin mo na yan. Inaantay ka lang yan. Maniwala ka sa akin, napakarami ko pong napapayin dyan dati. Sobrang dami. Alam po yan nung ano, kasi wala po dito yung, wala, ayan, sila Kuya Ray, alam na alam po yan. Na lahat, ito, lagi, pag ako po kasi na-awardan, halos lahat po ng sinasabi ko, ito, napanood lang po ako nito sa ano, yung, nakita lang po nito, yung nag-join sa akin, nakita lang po sa My Day ko. Diba? So, ayan po, napakarami. Again, be creative lang. Minsan kasi nagpo-post tayo din sa My Day, hindi naman natin chinecheck sino kaya yung mga sumisilip sa My Day ko. PM ko kaya to. Ito pa si ko to, lagi itong tumitingin sa My Day ko, pero again, wala ka namang ginagawa. Hindi mo naman sineshare yung business. So, useless. Huwag ka na lang mag-post. 'Di ba? So, analyze mo din. Pag-aralan mo mabuti. Kumbaga, lahat ng pwedeng gawin para makapagpapain ka para kumita ka, gagawin natin yan. 'Di ba? Kasi, ano yan eh. Again, meron tayong ma-discover sa sarili natin na, uy, dito pala yung strength ko. Ito pala yung sistema na para sa akin. Tama? So ngayon kasi dito sa MCore, medyo limited lang din yung pwede nating i-post. So konti. Doon kasi sa first company namin talagang kahit everyday ka mag-post, marami na eh. Kasi as in, malaki na, malaki na kasi yun. So, eto naman pa habang lumalaki to, lalo na pag nagka-hub na tayo, ayan yung mga, lahat ng magpipain talaga isi-save natin yan, gagamitin natin yan tools. Okay? So, yan. Closing. Oh, closing. Huwag ka pong matakot magtanong kung nagustuhan niya yung negosyo at kung kailan siya sasali. Anong nagustuhan mo? O kung nagustuhan mo yung negosyo, ano po yung nagustuhan mo? Parang kanina doon sa presentation namin. O alam niya ni Upline Charmaine na ang closing ko palagi, ma'am, ano po doon sa present namin yung nagustuhan mo? Nagustuhan mo ba po? O malinong iba, takot ba? Nahihiya magtanong. Presentan. Nahihiya magtanong kung kailan sasali. 'Di ba? Inaantay niya lang magsabi. Malabo po 'yun, 'di ba? So tanungin mo. Tanungin mo kung kailan siya sasali. Bigyan mo siya ng deadline. Bigyan mo siya ng target date, bigyan mo siya ng deadline. Tama? O halimbawa, sinabi niya ganito. O ito example ko sa closing. Hangga't maaari, huwag kang papayag na hindi mo siya mako-close. O, halimbawa, sa katapusan ako magjo-join. Nagsabi ng July 1, nakusap mo ng July 1, sa katapusan magjo-join. Tama? Ang sinasabi ko po ganito. Ma'am, imagine mo na lang. Bigyan mo na lang ako ng isang kakausapin every day. Sa loob po ng isang buwan, 30 po yun na tao. 5 na lang po yung mag-join doon. Magkano na po yung kikitain mo? Tama? So, ibig sabihin, ma'am, kung mag-join ka next month, mas maganda, gawin mo na siya ngayon. Gawa mo na siya ng paraan kasi bakit nasasayang po yung oras. Pero again, gagawin mo siya not by script, but by heart. Kumbaga, yung sinasabi mo, make sure gagawin mo. Na ma'am, ito, kailangan may target tayo na isang tao palaging kakausapin everyday. Tama? Huwag ka papayag na sa katapusan ako mag-judge. Okay ma'am, thank you. Congratulations po. Pumayag ka na isang buwan. Alam mo po, ang tao, dalawang oras nga lang eh. 2, 3 oras lang pwede na magbago isip niyan eh. Kasi pag hindi mo na yung kausap, ang dami niya nang nakakausap na negative. Magbabago, mawawala yung excitement niyan. Okay? Kailan mo gustong simulan? Okay? So, ABC rule. Ayan. Ang ABC rule, ito dito magaling si coach dyan. Tama? So, kudos naman dito kay coach dyan. Dito yan magaling. Kumbaga, bago niya ipakausap sa akin yung prospect niya, ay talaga namang na build up niya na ako ng bonggang-bongga. So, ganun din dapat gawin mo. Okay? Huwag kang papayag na may kasama kang, parang ganito. Halimbawa, prospect ko si Coach Vicky, Vice President ng company. Tapos yung upline mo,
ano, ano ba 'to? Yung hindi naka-graduate, 'di ba? So pero kumita. Tama? Ang binibuild up ko si Coach Vicky. Ay, ito nga pala si Coach Vicky, magaling to. Vice President to ng company. 'Di ba imagine mo yung upline mo, ang liit na kasi bakit ang binibuild up po yung upline mo? Ang bibuild up mo palagi si upline. Kahit sino pa yung prospect mo, doktor man yan, manager man yan, ang palagi mong i-build up yung upline mo. Ito nga pala yung upline ko. Ang laki na nakinita po nito. Tama? So, ito po yung isa sa tutulong sa'yo pag ginawa niyo po yung negosyo. Tama? Upline, okay lang ba? Pa-share po ako to sa kung bakit yung po to, paano nyo to ginagawa, bakit mo siya nagustuhan. So, ganun dapat. Ang tawag doon ay busy rule. Okay? Ang mali nung iba, di ba? Bago ipakilala sa upline, na-build up na yung prospect niya. Eh, di yung upline mo nanliliit na. Okay? So, follow up. Oh, ito naman yung pinaka-importante at saka medyo di naman, di pala medyo. Ito talaga yung pinakamahirap, yung mag-follow up. Tama? Kasi, yun nga, ito hindi na nga to totoo yung 48 hour rules. Eh. Wala na yan, hindi na yan totoo. Kasi, yung prospect mo, pag-uwi lang yan ng bahay, pwede na magbago ng isip niyan. Okay? Pag nagpatay yan ng laptop, ng Zoom, pwede na magbago isip niya kasi marami nga nakakausap na negative. So, dapat gagalingan mo sa pagpa-follow up. Okay? So, paano gagawin natin sa pagpa-follow up? Ito nga po yung ginagawa natin doon sa GC. Na yung iba, sinzone lang palagi. Di ba yung, pag may pinasok doon, mag-congratulate po kayo, tapos palagi tayo mag-send po doon ng, yung ano, MCorp Future Business Partner, na doon po yung mga prospect na nag-commit na. Magsisend lang po tayo doon ng mga motivational, inspirational, follow-up na po yun. Okay? So, isa pa, yung pwede natin ulit sila invite sa Zoom. O, si Ma'am Villana nga, hindi ko nga ini-invite, tumaattend eh. 'Di ba? So, ano kasi, may dalawang klase ng motivation sa buhay eh. Internal at external. Yung internal motivation, ito yung mga tao na sila mismo naghahanap ng opportunity o yung makakatulong sa kanila para magbago yung buhay nila. Tama, kaya nga minsan makaka-experience po kayo na ngayon mo lang nakilala, nag-join. Sumali, siya yung nag-add sa'yo, tapos sumali ka agad. Kasi nga, ang tawag doon, internal motivation. Yung tao, merong desire na magbago yung buhay. Siya yung naghahanap mismo ng opportunity. Yung external, ito naman yung ngayon mo lang nakilala. 'Di ba? Hindi mo naman kaano-ano, bigla na lang magme-message sa'yo. 'Di ba? So, si Mabiliana, internal yung motivation niya eh. 'Di ba? Yung tipong hindi ko naman siya pinapatin ng Zoom, umaatid ng Zoom kasi nga sinesend doon yung link eh. 'Di ba? So, yun yung maganda kapag meron tayong chat room o GC na nandun yung mga client natin na nag-commit na kasi ano na yun, it serve as ano na yun, follow up eh. Hindi na tayo mahirapan mag-follow up, 'di ba? So, ayan, hangga't maaari, mapuntahan mo yung kumalapit lang, puntahan mo yung family. Parang yung ginawa ko kanina. Actually, yung prinisenta namin kanina, dapat ipipresenta ko sa labas yung katrabaho ko eh. So, since malapit lang siya, sabi ko sa kanya, okay lang ba present ko rin to sa nanay at tatay mo para sure ball na kasi yung iba kasi nagustuhan yung negosyo, tatanong ko muna sa nanay ko, tatanong ko muna sa asawa ko. Kung malapit lang naman, puntahan mo na. Okay? Pero kung malayo, again, pwedeng sa online, pati mo, pati yung asawa, pati yung nanay. So, okay na yan. Okay yon. Okay? Dream with them. Ito po yung isa sa pinaka effective po na script. Again, not script. Effective na tools. Yung pag nangarap ka, isama mo siya. Alam mo ba, pangarap ko magka-kotse talaga kaya ginagawa ko yung negosyo eh. Isa talaga to sa mga ultimate dreams ko na magkaroon ako ng sarili kong sasakyan, magkaroon ako ng sarili kong bahay. 'Di ba? Alam mo ba, ito din yung mangyayari sa iyo. Kumbaga, hinahawaan mo siya nung positive energy mo. Idinadamay mo siya, nangangarap ka, dinadamay mo siya. Tama? So, yan palagi. Ito, yung way po yan ng pagpapalab. Alam mo ba, ang goal natin dapat within 1 year o within 6 months, dapat meron na tayong kotse natin, meron na tayong sasakyan. Ayan yung goal natin, friend. Tama, kaya nga mas maganda mag-join ka na. Gawan mo na ng paraan. Tama? So, again, medyo mahirap tong follow-up na to pero kapag na-master mo mag-follow up, hindi ka na nahihiya. Tama? Pero wag po yung follow-up na makulit ha. Ano yung makulit na follow-up? Yung everyday mo pinapala, uy, sa katapusan ha. Di ba? Tapos kinabukasan, uy, pangako mo ha, yung pangako mo sa July 30 ha, magjo-join ka. So, nakakaano kasi yun, nakakainis yun. May follow-up kasi na nakakainis. Di ba? So, mag-iisip ka ng mga follow-up na pwede mo sabihin sa kanya na hindi siya makukulitan.
Tama? So, ito yung mga skills na, yan, handling objection. Ito, isa pa to sa dapat matutunan natin. Tama? Ayoko niyan, scam yan, wala akong time. Tama? So, wala akong, hindi ko yan linya. Yan yung mga objection. Okay? So, binibilisan ko na kasi, sorry, medyo napatagal tayo. So, goal setting, isama mo siya dun palagi sa goal setting. Ito, dapat kung meron ka ng team, dapat meron tayo palagi nito, yung goal setting. So, dapat yung goal setting natin is smart, specific, measurable, attainable, realistic, time-bound. Ibig sabihin, dapat yung ginogol natin, may katotohanan. 'Di ba? Yung possible makuha talaga. Okay? At dapat merong target date. Gusto ko magkakotse, kailan mo gusto magkakotse? Tama? So, gusto kong kumita ng 1 milyon, kailan mo gustong kumita ng 1 milyon? Okay? Specific. 'Di ba? Gusto mo magkakotse, anong kulay? 'Di ba? Ako meron na po ako, 'di ba? So, anong kulay, anong brand? So, yan dapat ganyan dapat sa pag-goal setting kasi dapat meron tayong goal kasi kapag wala tayong goal, walang direksyon yung pag-network natin. Hindi natin alam kung ano yung sistema na pwede. Kung ano ginagawa natin kasi nga wala tayong target eh. Okay? So, ayan. Ito na, sabi ko naman to. Ito yung sa una mahirap. Mas marami yung effort kaysa sa kinikita. Tama? Atin ng training, magpe-present. Tama? So, ang pinakamahirap pa doon, lumalaban pa sa buhay. Tama? Nagsusolve ng problema. Okay? May mga personal agenda pa. Pero, alit pa rin ang kinikita. Tama? Mas malaki yung tinatrabaho pero late nakita. Pero again, ang pangako po ng network marketing, ang pangako ni MCOR, dadating po yung time, wala ka na pong ginagawa, pero yung income mo, malaki na, tuloy-tuloy na. And habang palaki ng palaki yung grupo mo, palaki ng palaki yung income mo. Kaya nga importante pa rin talaga na magbi-build tayo ng group. Importante pa rin po talaga yung recruiting. Kasi ang tawag diyan expansion. Okay? So, ayan, tapos na po ako and pasensya po kasi medyo nag-overtime po tayo. O 10:50 na pala. So, sorry naman, pero again, lahat naman po 'yan is sulit. Ito yung paborito ko pong verse sa Bible, yung Jeremiah 29:11. So, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. So, guys, ito lang po. Hindi po kami mapapagod, especially ako po, and po yung mga leaders po natin na tulungan po kayo palagi. Ibigay po sa inyo yung lahat ng information, lahat ng knowledge. Basta kayo po sana, ganun din po sana, 'di ba, na tipong sabayan niyo po kami kung ano po yung goal po namin. Tama kasi mahirap pong tulungan yung mga taong ayaw naman talaga magpatulong. Diba? So, with that po, thank you so much and sorry po again, napasobra po tayo ng oras and nasakit na rin po talaga ng aking sakit na ng ulo ko. Thank you po, Coach Mai. Ate Mai, thank you. Ayun, thank you so much, Coach Mike. So marami ba kayong natutunan? Kung marami kayong natutunan with Coach Mike tonight, type 7 naman dyan kung nandyan pa kayo. Yan, thank you so much for staying sa pagkapit. Kahit medyo napahaba, pero 'di ba? Okay lang mapahaba, at least may natutunan tayo, worth it kaysa naman humaba. Tapos wala ka namang natutunan. Yan, type 7. Yan, thank you, Upsi. Sabi nila, maraming maraming salamat. Ang dami ko rin natutunan, na-refresh ako. Yan, na-refresh ba kayo? Ang fresh ni Elizabeth Johnson. Ayan, thank you so